Napakagandang kwento tungkol sa isang tatay na mayaman. Kasama po niya ang kanyang maliit na batang anak. Sila'y naglalakad sa daan. Napadaan sila sa isang kanto na kung saan nakakita sila ng isang lalaking nagpapalimos. Putol, wala ang dalawa niyang paa. Nung pagkakita po ng kanyang anak dito sa pulubi, nilapitan ito at pagkatapos binigyan ng limos, tinanong ang lalaki, bakit po putol ang mga paa niyo? Pinagsabihan siya ng kanyang ama. Ang sabi, nak, hindi tama na itanong mo yan. Pero sumagot po ang pulubi. Sabi sa bata, gusto mo ba ng kwento? At tumango po, umoo ang bata. Sabi ng pulubi, ay isang maliit na bata noon, may alaga siyang aso. Mahal na mahal niya ang aso niya, si Brownie. Pero isang araw, habang sila'y naglalaro sa tabi ng ilog, hindi napansin ng bata na may papalapit na buhaya. At bigla lumundag itong buhaya, kinagat, kinuha yung alagang pinakamamahal na aso ng bata. Sa sobrang galit, sakit ng loob nitong bata, kumuha siya ng bato at nilapitan yung buhaya, pinagpupukpok ito. Ang hindi alam ng bata, hindi sa kalayuan, may papalapit, meron pa palang isang buhaya. At doon kinagat ang dalawang paa ng bata. Nagtataka ang bata na nakikinig, anak na mayaman. Ano pong nangyari? Nabuhay po ba yung batang kinagat ng buhaya? At sumagot yung pulubi, ako yung batang yun. Dahil sa galit ko, ito ang nangyari sa akin. Huwag mo kong gagayahin. Dahil maaaring pag naghiganti ka, oo, masasaktan mo yung nakasakit sa'yo. Pero kalaunan, ikaw talaga ang nasasaktan at ikaw ang mahihirapan. Sabi ng pulubi, kung hindi ako nagpadala sa aking galit, edi sana meron pa rin akong dalawang paa. Mahalaga na kahit galit ka, matuto ka pa rin magpatawad at magpatuloy. Amen? Dahil kung nananatili ka sa iyong galit, may gagawin kang pagsisisihan mo. Ano man ang gagawin nating masama sa ating buhay, hindi na natin ito mababawi. Wala tayong mababago sa ating nakalipas. Tama nga naman po kung pag-iisipan nyo, pagmumunihan nyo, anger makes us do stupid things. But when you pick stupid decisions, you will end up with stupid results. When you are angry, please stop. Huminto ka muna. Ito ang dahilan bakit inuutos ng ating Panginoon sa atin kapag tayo'y sinampal sa isang pisngi, kailangan iharap natin yung kabila. Hindi naman ito pang-aabuso sa ating sarili. Anong ibig sabihin ng pagharap ng kabilang pisngi? Ito ay hindi paghihiganti. Kasi pag hindi mo hinarap yung kabila, yung mga kamay mo, ang tataas mo, ang kamay mo naman ang gagalaw para makasakit sa iba. Kaya hinaharap mo yung kabilang pisngi mo kasi yan pa rin yung parte na hindi namamaga na walang sakit. When you turn the other cheek, you're really showing that you are stronger than that person who have hurt you. People who are angry, people who want to take revenge are not really strong. They are weak. Mahina ka pag galit ka, mahina ka pag gusto mong magiganti kasi ikaw ay nagpapadala, ikaw ay alipin ng iyong masamang nararamdaman. Ang tunay na malakas ay yung taong hawak niya ang kanyang sarili. Ang tunay na malakas ay yung may disiplina, kayang magtimpi sa kanyang sarili. Kapag hinarap mo ang kabilang pisngi mo, pinapakita mo doon sa taong nakasakit sa iyo, mas malakas ako kesa sa iyo. Hindi ko kailangan maghiganti para maging masaya at payapa ako. If you do not turn your other cheek, then you will feel the hurt, and that hurt will push you to take revenge. And when somebody takes revenge, it starts a cycle of violence. Kaya nga, paulit-ulit yung pananakit kasi merong gantihan. Napansin niyo ba ang sinabi ni Jesus sa atin? Iharap mo ang kabilang pisngi.
Hindi niya sinabing magpasampal ka muli. What did Jesus instructed us to do, commanded us to do, is only to turn the other cheek. Ibig sabihin, pakita mo sa Kanya, hindi mo ko masasaktan. Kaya mong maging malakas kung ikaw ay talagang nakakapit sa grasya ng Diyos. Kaya mong maging malakas kung alam mong ikaw ay nabubuhay kasama ang Diyos. Kaya mong maging malakas kung ang iyong sinusundan at pinakikinggan ay si Jesus, hindi ang iyong masamang nararamdaman. Ang tanong, have you turned the other cheek? Harapin mo ang mga nakasakit sa iyo. Kaya mo yan sa grasya ng Diyos. Ipakita mo, matatag ka, matapang ka, mabait ka. Kapag palagi mo pa rin hinaharap o tinitignan kung paano ka sinaktan ng iba, magdurusa ka. Why are you suffering? Because you keep on turning that hurting side of yourself. We have a choice. We have a choice not to suffer. You have the choice to become stronger. And we pray through God's grace that you may be strong in your hurt. Because by being stronger, you can do God's will. And by doing God's will, you will become more blessed in your life.